Nagsalita na po at magpapatuloy, hindi lang sa salita, pati sa gawa, ang mamamayang Pilipino sa buong Pilipinas, hindi lang ho sa Metro Manila. Kaugnay po ng controversial na graft in corruption sa ating bansa. Dahil nga po lumala, matindi, buhay ang nakataya, ari-arian ang nawawala, kinabukasan ng bansa ang pinag-uusapan dito. Ngayon ang malaking tanong sa lahat ng ating mga kababayan sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Kaya bang magsakripisyo ng presidente at ng vice president sa kasalukuyan para maisalba ang ating bansa? Save the Philippines. Proteksyonan ang pera ng mamamayan. Dahil galit na po ang mamamayang Pilipino. Kaya na itatanong ko ito. Wala na pong pwedeng magkaila. Wala na pong pwedeng ano pang sabihin. Expected natin lahat ay denial. Walang aamin sa kanilang mga ginawa. Pero ramdam na ng taong bayan ang garapalang korupsyon. At ako, lagi kong sinasabi, hindi lang po flood control project ang merong scam. Ito lang ang nabulgar kasi mayroong baha. May mga namatay. May mga nawalang bahay, nasirang ari-arian, nasirang sakahan. Yan po ang ebidensya kasi. Pero ako naniniwalang marami pang korupsyon mula pa noong araw until now. Hanggat meron pong insertion, merong pinanggagalingan ang korupsyon. Yung singit na budget, unprogrammed budget, napakalinaw. Unprogrammed, walang plano, walang programa para sa budget, pero nilagyan ng budget. Yan ay korupsyon. Insertion. Sunod, ang pinag-uusapan natin, tatlo ito eh. Ayuda, insertion, at ito nga hong flood control. Pero alam ba ninyo na hindi lang sa flood control infrastructure project, mayroong insertion? Nakita niyo yung in-expose ni Secretary Laurel, Department of Agriculture, na pinipilit daw siya ni Saldico, na dating chairman ng Committee on Operations sa Kongreso, na mag-import ng maraming isda. At siya daw ang gagawa at lalagyan ng pondo yung Department of Agriculture. Mabuti na lang at hindi pumayag si Laurel. Dahil ang sinabi ni Secretary Laurel, priority ng Marcos administration ang isda, ang huli ng ating mga farmers, ng ating mga isda, hindi importation. Pero yung chairman ng committee, inamin niya ni Laurel on record sa Kongreso na siya'y kinukulit, tinatawagan siya. Secretary, lagyan mo ng, mag-import ka ng maraming isda. Lalagyan natin ang budget ng department mo para magamit mo. Di ba insertion niya? Hindi yan kasama sa plano ng Pangulo. So yung insertion, unfunded o unprogrammed, pero may nilalagyan ng pondo, yun ang korupsyon. Kung hindi man lahat, 90% papunta ron. So tulad ng sinabi ko, nagising lang ang taong bayan kasi tayo ay pinaha tuwing uulan kahit walang typhoon. Pero yung korupsyon sa ibang infrastructure project, korupsyon sa iba't ibang departamento at ahensya ng pamahalaan, lahat ng pondo ng gobyerno taon-taon, mayroong project, may kontrata at sila lang nakakaalam yan. Ganyan pong kalala. Kaya nga trilyon ang pera. Nakakalula yung description, yung palang 1 billion pesos 5 feet ang taas, 5 feet din ang laki. Ganong kataas yung volume ng pera ng 1 billion. Kung trilyon. Wow. 5 feet times 10 bilyon o kung ilang bilyon, wow, nakakalulang pera. Ganon ang ninakaw nila. Kaya again, tanong ko po ito sa inyo, maging malinaw ang inyong mga pagsagot, comment at lahat. Kaya bang magsakripisyo ng Pangulo at ng pangalawang Pangulo ng ating bansa para maisalba itong ating crisis ngayon? Ako yung unang-unang nagsabi na ang Pilipinas ay nasa crisis na sitwasyon. Noon ko pa sinabi last month pa yata yan. Balikan niyo yung aking mga video. Ako ang nagsabi na dapat ay
at nagsabing meron tayong crisis na kinakaharap. Kasi ang korupsyon, national security threat. At itong ginawa ng taong bayang mga rally, talagang marami. Marami pang hindi sumama dyan, pero marami na huyang nagpakita. Yan ay ang galit. Hindi po yan basta protesta. May kasamang galit yan. Hindi natin alam kung hanggang kailan, hanggang saan aabot ang galit ng mga ito, ng taong bayan. At para sa aking karapatan nila yun. Hihintayin pa ba ng ating mga kinaukulan sa pamahalaan na sumagad ang galit ng taong bayan dito sa graft in corruption? Nakita nyo, pati mga artista na mga mai-influensya sa tao nagsasalita na. Kasi alam nyo, mga artista, milyon-milyon ang binabayarang buwis ng mga yan. Tapos makikita nila, pinaparty-party lang. Kinukurakot lang. Paano ka hindi magagalit yan? Yung mga mamamayang Pilipino na simpleng mamamayan na kinsinas katapusan lang binabawasan ng tax, hindi nila gaano ramdam yun kasi bago nila matanggap yung kanilang sweldo, naalis na yung tax. Pero yung nag-i-issue ng cheque na milyon-milyon ang halaga, quarterly o yearly para ibayad sa gobyerno. Maraming ganon. Yun ay kasama sa nagagalit na. Kung yung mga mayaman, may sariling pera, mga artista, may mga pera yung mga yan, nagagalit na dahil sa korupsyon. Di lalo na yung mga walang pera, walang pagkain, walang pambili ng gamot. So ang panahon, o napapanahon at tingin ko, akin yung personal na opinion ito, kailangan magsakripisyo ang mga kinaukulan sa ating bansa para isalba itong crisis na ito. Para huwag na tayong humantong sa mas mabigat na problemang pwedeng maging epekto nito. Totoo yung panawagan at ako'y sang-ayon doon. Huwag tayong gagaya sa Indonesia at sa Nepal. Pero paano? Pag sumagad na yung galit ng tao. Ako naniniwala, mas matapang ang mga Pilipino kaysa mga taga-Nepal, taga-Indonesia, at kahit na anong bansa. Iba ang talino at tapang ng Pilipino. Mapagpakumbaba lang, mapagtiis, nakakatiis. Pero paano pag nawala yan? Ang pagtitiis at napuno, hindi ito kakayanin. Kaya nakita niyo ang panawagan ng mga military at polis, magpakahinahon paulit-ulit. Nandito kami para proteksyonan kayo. Pero huwag nating kalimutan, nakasaad sa saligang batas, na ang isa sa obligasyon ng ating militar ay proteksyonan, ipagtanggol ang mamamayang Pilipino. Mabigat yun. Pag-iba ang interpretation. Pero ngayon, ang panawagan ng militar at ng pulis, magpakahinahon, samahan natin yun. Pero para hindi na lumala, para hindi na sumagad ang galit, kailangan may magsakripisyo. Kung ano man sakripisyo yung sinasabi ko, maaaring naramdaman ninyo kung ano yon, bahala kayo at malaya kayo makapag-comment sa isong yan. Pero hindi ko bibiglain. Yan po ang nakikita kong opinion ko at suggestion natin. Sacrifice to save Filipino people, to save Philippine government. Now na.